May nagtanong sa akin, good morning po, sana po mapansin. Napapanood ko po kayo sa TikTok. Sana po matulungan niyo po ako. May na-receive po kasi akong email galing sa isang law firm. Kasama na po doon yung picture ko na may hawak na ID at ID na ginamit ko nung nag-loan po ako. Is it legit po ba? At na-receive ko po siya Sunday. At ang alam ko po, naka-Christmas break na sila. Dapat po ba ako mag-worry? Kasi nag-aaral lang din po ako. At may sinasabi pa po silang Section 417 Local Government Code. Tinry ko rin po i-search ang law firm na nakalagay po, wala po akong makita. Maraming salamat po. Merry Christmas. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago po natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Well, last video po natin for the year 2024. Una po sa lahat, magpapasalamat po ako talaga ng lubos sa inyo, no? Kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito ngayon, no? At sana lang po ito pong 2025 is mas maging better po dun sa mga natin kababayan natin, no? Na may nahiram po sa mga abusadong online lending apps, no? Tapos anin ko na rin, pamungunahan ko na kayo kasi nga ho, magbabagong taon, maingay. So, definitely yan, may mga magdadang motor na maingay, tumotorotot. So, ano ko na ho sa inyo, no? Pasensya na ho kayo. Talagang, nasa tabing kalsada po kasi ako. Okay? Na po pala, Happy New Year po. Wala ako kasi pagod na ho ako eh. Okay? Base ho dito sa, sa tanong nyo, sasagutin po natin siya. So, sabi nyo nga ho, may na-receive kayong email galing sa isang law firm. Okay? Tapos may kasamang selfie nyo, tsaka ID. Okay? Ang nakakapagtaka ho kasi doon, gaya ho yan. Kung kasing galing ho ng law firm yan, demand letter, hindi na ho kasi kailangan pa na mag-attach sila ng mga IDs o whatever. Okay? Demand letter lang talaga ang kailangan. Okay? Kaya nagtataka ako bakit may naka-attach na selfie ninyo tsaka yung ID. So, most probably, hindi legit yan. No, kasi ang mga, alam naman natin, law firm, abogado yan, nag-aaral ho yan eh. So, bakit nila gagawin yun? Kasi, it's against the right of nung nakahiram na ipakita mo pa sa email yung picture niya, yung selfie niya, tsaka yung ID niya. For what? Diba? Kasi hindi naman po dun sa purpose na yun ginamit yung selfie tsaka yung yung ID. Di po ba? Ginamit yun for documentation purposes para makahiram. O bakit kailangan gamitin nila? Di po ba? Not unless yan kung magpa-file sila sa court ng kasong small claims. That's the only time na po pwede nilang gamitin yun. Pero para panakot sa inyo, i-email pa, gagamit pa ng law firm na hindi natin malaman kung totoo ba yan. Di ba? So, bawal yun. Okay? So, yun? One way of harassing. Kasi, hindi naman ho tama na ipakita pa sa inyo yung picture. Alam nyo na, nagpadala kayo ng picture doon, ng selfie nyo, tsaka ng ID, pero kailangan pa bang ipaalala sa inyo yun? Di ba? Hindi naman tama yun. Kasi it's not. Tsaka hindi naman doon sa purpose na yun eh. No? Yung purpose nun is para doon sa makahiram kayo sa kanila. Okay? Ngayon po, sabi niyo na-receive niyo sa Sunday. Okay? Sunday kasi araw ng pahinga yan eh, di ba? Ano ba ho nakalagay sa sa Prohibition on Unfair Collection Practices? Di po ba ang nakalagay ho doon? Convenient na oras dapat kayong tinatawagan. Okay? Or maningil. Yun lang po ang nakalagay doon eh. Actually, naglagay sila ng oras doon is 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Unfortunately, wala pong araw. Okay? Kasi kung ako lang ang tatanungin, linggo kasi yun eh. Diba? Oras ng pahinga yun, araw ng pahinga yun eh. For me, inconvenient yun. Para sa akin ho, pero kasi nga, hindi naman ho nakalagay kasi dun sa Prohibition on Unfair Collection Practices, walang araw eh. Oras lang po ang meron eh. So, most probably, pwede siya.
Okay, pero kung ako tatanungin, kasi ako sa totoo lang, araw ng pahinga ko yun. Yung linggo. Diba? So, kung may tatawag sa akin, hindi ko sasagutin yun. Ganun lang naman ho yun. Okay? Ngayon, sinabi niya, nag-aalala kayo. Okay, nagwo-worry kayo dahil nga may pinadalang ganong klase ng email, no? Tapos, may sinasabi sila dito, Section 417 ng Local Government Code. Okay. Basahin nun natin yun, no? Kasi yung Section 417 ng Local Government Code of 1991, also known as the Republic Act 7160, covers the enforcement of amicable settlement and arbitration awards. So ibig sabihin to, nagkaroon na kayo ng ng pag-uusap sa barangay. Meron ho ba? Kung meron ho kayong pag-uusap sa barangay at hindi ho natupad, yun, ibig sabihin nun, yung Section 417. Which is kalokohan hong malaki. No? Kasi ang Supreme Court po natin, naglabas na po ng administrative, circular. No? Yung SC Circular number 14-93. Okay? Ito po yun. Guidelines on katarungang pambarangay conciliation procedure to prevent circumvention of the revised Katarungang Pambarangay Law, Sections 399 to 422, Chapter 7, Title 1, Book 3 of the Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Okay? So, kagaya ho ng lagi kong sinasabi, no, pagkayan ho, tawag dito yung kumpanya, organisasyon, hindi na ho sila papansinin sa barangay. No, ang maaari na lang po magkaroon ng barangay conciliation is yung parehas kayo ng ng municipality or city, yan. Tapos tao sa tao lang ho ang utang. Pero pag gayan ho malaking kumpanya, juridical entity po, no, o organisasyon, hindi na ho sila tatanggapin doon. Kasi may kakayanan po ang organisasyon, no, na makapagsampa po ng demanda ng diretso dahil nga ho kumpanya yan O di po ba? So yun ho yung rason dahil kaya ho meron nun. Okay? Kaya wag matigas ang ulo mga abusadong online. Ginagamit nyo pa hindi naman talaga uubra. Mali pa. Sasabihin nyo pa yung pananakot nyo pa yung yung Section 417 ng Local Government Code. Yun yung pagpapatupad. Nung amicable settlement. Meron ba? Wala naman. Di ba? Sana kayo ng kamote. Hindi ko maintindihan sa inyong mga abusadong online lending apps, di ba? Magpapatupad kayo ng amicable settlement, wala naman kayo naging settlement. Wala naman kayo naging pag-uusap, di ba? Di mali na kagad, nangaharas lang kayo, nananakot lang kayo. Hindi ba? So, dun sa nagpadala ng katanungan na to, i-relax nyo lang ho sarili ninyo, no? Mas mainam ho yan pag may nakita kayong ganyan. Agaya nun, may sinabi Section 417 ng Local Government Code. I-search nyo po sa Google. May telepono naman po tayo So, ilalabas naman ho doon Kagaya ho nun, di ba, sinabi, amicable settlement siya. No, yung pag-i-impose. Paano ho mai-impose yung amicable settlement? Happy New Year! Ganyan nyo talaga tayo magagawa. So, yun balik tayo, no? Paano ho mai-impose o mapapatupad yung amicable settlement kung wala naman nangyari amicable settlement? Wala naman kayo napag-usapan sa barangay. Di ba? Kalukuhang malaki. Diba? So, maliwanag hindi nila alam ang batas. Di ba? So, sa inyo po, mas mainam mag-research muna tayo bago tayo matakot, no? Although, sige, pwede nyo naman padala, sasagutin natin. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, hindi naman lahat masasagot ko. No? May mga natataon lang po na pwede kong sagutin. Kasi sa dami na nagtatanong, sa totoo lang may mga 700 yata pero binabasa ko. Kaya lang kasi yung iba nasagot ko na sa mga previous videos ko. So, dun balikan nyo na lang po siya. Okay? Kung alin lang po kasi naman yung mga dapat kong sagutin talaga, kumbaga, importante, yun yung sinasagot po natin. Para hindi naman
kumbaga paulit-ulit yung ating paggagawa ho ng content, no? Tapos so pag-ipunan niyo siya, tsaka niyo siya bayaran. Okay po? Kasi may obligasyon tayo sa kanila. Aminin ho natin 'yon. Nakahiram ho tayo. Napakinabangan naman ho natin. So kailangan lang naman ho talagang bayaran natin 'yan. Okay po? Pag-ipunan niyo siya, pag-ipunan niyo siya, tsaka niyo siya bayaran. Ano po? And Happy New Year po sa lahat. Ito ho yung ating last video for the year. At sana po, iba yung ingat dun po sa mga magpapaputok, no? Sana po, gumamit kayo ng stick. Huwag niyo hahawakan, no? At saka kung nakainom na kayo, huwag na kayo magpaputok kasi siyempre, iba yung nakainom tapos magpapaputok, malakas ang yun yung nagiging dahilan Isa yun sa nagiging dahilan kaya napuputukan, no? Tsaka i-enjoy ho natin yung itong gabi na to para po yung maalala natin yung mga nakaraan. Tapos siyempre po, looking forward tayo para sa 2025. Happy New Year po sa lahat. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.